Sorry to interrupt you both, but can I speak to Miss Belmonte for a second? Ani Kiefer na wala man lang kangiti-ngiti sa labi habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa ni Zian. Saka ito tumalikod. Nagtungo ito sa isang mesa na talaga na maikinataas ng kilay niya nang makitang meron itong kasamang ibang babae. Tibay talaga ng sikmura. Ang sarap paulanan ng bala sa bunbunan. Inis na tumayo na lang siya para matapos na kung ano mang kailangan nito. Sa kanya yayayain sa Zian na lumipat na lang ng ibang cafe. Nalimutan niya na doon nga din pala favorite ni Kiefer magdala ng kung sino-sinong babae. I'll be back. Tumango naman sa Zian. Pagkalapit naman niya sa table ni na Kiefer, taningnan pa siya ng babae mula paa hanggang ulo. Naka-oversized t-shirt lang siya na kulay dark orange. Itim na skinny jeans at usually ang motor boots niya. Naka-messy bun lang ang buhok niya at walang kolorete sa muka. Hindi tulad ng babaeng kasama ni Kiefer. Kung tama ang hinala niya, mukha itong college girl. Maiksim paldang maong, hanggang tuhod na boots at spaghetti blouse na pinatungan ng maong di na jacket. Nakatirintas ng bold side ang buhok nito habang makapalang makeup. Ano kayang itsura nito kapag walang kolorete sa muka? Ate mo? Turo pa nito sa kanya habang nakatingin kay Kiefer na halatang muntik nang tumawa. Pero hindi siya natawa sa sinabi ng babae. Parang gusto niyang makapanakit. Mukha ba siyang ate? Parang biglang gusto niyang hamunin na suntukan nila ang babae. At alisan ng makeup nang makita kung sino sa kanila ang mukhang ate. Sorry, she's not. Sagot ni Kiefer. Tita niya ako. Tura naman ni Gail sa inis niya. Agad naman tumayo ang babae at nagbigay galang sa kanya sabay mano pa. Parang gusto ninyang pumanaw sa ginawa ng babaeng kasama ni Kiefer. Tuluyan ang napatawa si Kiefer pero halatang itinatago lang nito. Kung hindi lang niya miss ang malokong ngiti at tawa ng binata, hinampas na niya ito ng mesa. Kawan ka ng Diyos anak, at ilayo ka sa mga demonyong nilalang. Wika naman niya sa babae at sinakyan na lang ang trip nito. Salamat po tita, upo po kayo. Alok pa nito. No thanks, may sasabihin lang sa akin itong pamangkin ko kaya lumapit ako. Anong kailangan mo? Sinong kasama mo? Tanong ni Kiefer na bahagya pang nilingon sa Zia na tumangulang sa kanila. Asawa ko? Bakit? Ang gwapo naman po ng asawa niyo tita, parang artista. Puri pa ng babae. Gwapo? Gwapo na sa'yo yun? Sikmat naman ni Kiefer sa kasama nito. Siyempre mas gwapo ka, Kiefer. Matamis na wika ng babae sabay hawak sa kamay ni Kiefer na nasa ibabaw ng mesa. Gustong mapangibit ni Gail at nagtitimpi lang siya. Baka nalilimutan mo na nasa iyo pang mana ko. Kaya bawal ka mag-boyfriend o mag-asawa hanggang hindi pa natin nagagawa ng paraan na mapalipat sa akin ang lahat ng... Gusto mo? Ihiram kita ng mic sa counter para i-broadcast mo ng mas malakas? Mariin na wika ni Gail. Ang lakas kasi ng boss ni Kiefer at akala mo sila lang ang tao sa cafe. Umayos ka kasi. Wow ha? Coming from you? Ako pa ba talaga ang aayos? Kung wala ka na sasabihin, aalis na ako. Nagtagas ang bagang ni Kiefer at masama ang tingin na ipinukol sa kanya na parang gusto pa nito magsalita pero nagpipigil lang. Gusto ko makausap ni Mommy ang gabi. He asked me to ask you to come over pero sinabi ko lang sa iyo ito para wag kang pumunta. Hindi ako makakauwi tonight at hindi ako sigurado kung anong kayang gawin sa iyo ni Mommy. Pagak na tumawa si Gail. Ano naman kung hindi ka makauwi? Wala ka na namang ginagawa kahit nandoon ka. Walang magbabago. And don't worry, kahit ilang sampal pang ibigay sa akin ng mommy mo, hindi ko iindahin. Marunong pa rin naman ako rumispeto sa matanda. Basta huwag kang pupunta. Mariin na utos ni Kiefer habang nakatitig sa kanya ng diretsyo. Napabuga ng hangin si Gail. Fine, if that's what you want. May sasabihin ka pa ba? Kung wala ni aalis na ako. Hindi na umimik pa si Kiefer at umiwas na din ang tingin kaya tumalikod na siya. Paglapit niya sa mesa niya, agad niyang sinanyasan at pabulong na sinabi kay Zian na hawakan ng kamay niya at umalis na sila sa cafe. Sumunod naman ang kaibigan kaya magkahawak kamay silang lumabas ng cafe at ito pa ang nagbitbit ng bag niya. Alam niyo, sa totoo lang, ang showbiz niyo ni Kiefer. Halata namang mahal niyo ang isa't isa. Bakit parang ang dami niyong issue sa katawan? Ani April habang bitbit ang tray ng juice na inabot kay Gayla. Pang talasari kasi ang ganap sa buhay naming dalawa eh. Umaayon lang kami. Tamad na sagot ni Gayla. Wala sa bahay si Marco. Nasa office pa daw sabi ni April kaya ito lang inabutan niya sa bahay ng mga ito nang dumalaw siya at ang makukulit na anak ng mga ito. Anong balak mo? Mainit sa'yo ang dugo ng biyanan mong hilaw.
I heard na sa'yo pala pinamana lahat na lolo niya majority ng asset ng mga Guevara. Idagdag pa ang issue na iniisip ng marami na ikaw ang mastermind sa nangyaring kidnapping at pagpatay kay Fiona at attempted murder. Wala naman ako magagawa kung yun ang iniisip nila. Beside, logically, ako lang talaga may motibo if ever para gawin iyon at masolo ko ang mana. Tumango si April. Ano sabi ng parents mo? Kumusta sila? Napabuga ng hangin si Gayla. Kung siya lang, wala sana siyang aalalahanin. Kaya niyang harapin ang kinasasangkutang gulo. Pero ang parents niya, alam niyang stress na. Ang papa niya lagi nasa kwarto. Ang mama naman niya, hindi makalabas dahil pamilya nila ang pinag-uusapan. Nagsuggest siya na magbakasyon muna ang mga ito sa LA habang mainit pa ang issue. Pero ayaw namang umalis ng parents niya nang hindi daw siya kasama. Ngunit hindi naman siya pwede lumabas ng bansa hanggang umaapila pa ang pamilya ni Kiefer sa kaso. Dumagdag pa ang hinahabol ng mga itong mana. Nag-aalala ako sa kanila. Hindi man sila magsalita, alam ko sobrang ng stress nila dahil sa akin. Masanay ako, nalaga akong inaaway ni Papa at sinesermonan ni Mama. Pero ngayon, tahimik na lang sila. Inakbayan siya ni April at tinapik sa balikat. Alam kong sira ulo ka minsan, pero mabuti kang tao kaya I'm sure makakasurvive ka, di ba? Napatingin sila ng sabay sa cellphone ni April na mag-ring iyon. Si Marco ang caller na agad namang sinagot nito. Kasama mo ba si Gail? Yes, she's still here. Why? Listen, dinala sa ospital ngayon si Kiefer. Pupunta na ako doon. Bakit? Ano nangyari? Napatay yung bigla si April kaya kumunot ang noo ni Gail. May nagtangka sa buhay ni Kiefer. He's been shot multiple times. Wala pa akong balita sa lagay niya. Nakita ko lang sa news. Saan ospital? Pupunta na kami. No, stay there. Samahan mo muna sa Gail. Siya ang main suspect sa pumamaril kay Kiefer. What? Bulalas ni April sabay lingon kay Gail na napatayo na din. Sabay pa silang napalingon na biglang pumasok ang 5 pulis sa loob ng bahay. Ito yung 5 pulis na palihim na nakabantay sa kanya. Ano nangyayari? Takang tanong ni Gail na nagpapalipat-lipat ng tingin kay April at sa mga pulis. Sumama ka muna sa amin, Miss Beaumont, sa police station. Bakit? Sasama lang ako kung sasabihin niyo kung ano nangyayari. Mr. Guevara got shot and he is in critical condition. Dinala na siya ngayon sa Makati. Miss Beaumont! Sigaw na isang pulis nang bigla na lang siyang tumakbo palabas ng mansyon nila April. At kahit sa April, hindi na niya pinansin ang pagtawag. Dahil kilalang personalidad si Kiefer, nagkakagulo sa harapan ng ospital ang mga reporter at press. Pawang mga nakaabang sa update ng nangyari kay Kiefer. Naganap siya ng safe na daraanang papasok ng ospital nang hindi siya makikita ng press. Nalaman niya kay Zia nang tawagin niya ito habang papunta siya ng ospital na siya daw ang main suspect sa pananambang kay Kiefer. Away man na ang nakikitang di umanong dahilan ng krimen. Mag-asawang sampal agad ang isanalubong sa kanya ng ina ni Kiefer nang salubungin siya nito sa hallway ng papuntang operating room. Iyak ito ng iyak habang pinipigilan ng asawa. Mabilis siya lumuhod sa harapan nito. Hindi na niya alam ang gagawin para lang mabawasan ang galit nito sa kanya. Anong akala mo? Kapag lumuhod ka, magiging okay ang lahat. Kahit umiyak ka pa ng dugo, wala kang magagawa pero itong tandaan mo. Oras na may mangyaring hindi maganda sa anak ko. Kahit makulong ako, wala akong pakialam, mapatay lang kita. Crystal! Sigaw ng asawa. No! Hanggat nakikita kong humihinga ang babaeng yan, hindi mawawala ang galit ko. Ilang beses pa bang malalagay sa panganib ang anak ko? Kagagawan niyo ito ng ama mo. Sisi na rin ni Crystal sa asawa. Tahimik ang buhay ng anak ko nang nasa PBA pa siya. Pero pinilit-pilit niyo na pasukin ang mundo niyo. Ano ngayon na nangyari? Sunod-sunod ang kamalasan sa kanya. Idinagdag niyo pa ang babaeng ito. Sige, sabihin niyo sa akin, anong dapat kong maramdaman? Maging mabait habang ang ano ko nandun sa loob at nag-aagaw buhay? Galit na ani Cristela. Wala namang nakaimik sa kanila hanggang sa dumating ang 5 pulis na tinakasan niya kanina. Sa pilitan siyang isinama ng mga ito kahit nakikiusap siya na gusto muna niyang malaman ang kalagayan ni Kiefer. Pero hindi pumayag ang mga ito dahil nga siya ang main suspect. Wala nang nagawa si Gail kundi ang sumama dahil dumating na din si Marco at nakiusap na sumama na lang siya at ito na lang ang mag-update sa kanya ng kalagayan ng binata.
Halos gusto nang magwala ni Gail habang nakadetain siya sa presinto at iniimbestigahan ang nangyari dahil nalaman niya isinugod na sa ospital ang papa niya na na-stroke daw. Sa sobrang stress nang malaman ang nangyari kay Kiefer. Habang ang mama naman niya ay nag-collapse na din nang madala ang papa niya sa ospital. Gabi na nang mailabas siya ni Zian at pumayag na siya sa kondisyon na gusto ng chief nila na bumalik siya sa ahensya. Agad siya nagpunta sa ospital kung nasaan ang parents niya. Ligtas daw naman ang magulang niya pero masyado daw mahina ang puso ng papa niya kaya pinaiiwas ang mga ito sa stress dahil prone na din ang mama niya sa stroke. Habang si Kiefer naman ay nakaligtas na sa operasyon pero under observation pa daw ito at hindi pa nagigising. Pakikiusapan niya ang parents niya na umalis muna ng bansa. Sasama muna siya pansamantala sa mga ito at babalik para harapin ang tunay na kalaban na nagtatago sa likod niya. Nakatitig lang si Kiefer kay Gail na ngayon ay nakatayo sa harapan niya, wearing all black tactical suit. Katulad ng mga suot ng mga police SWAT na napapanood lang niya sa Hollywood. After several months na nawala ang dalaga, bumalik ito. Hindi bilang babaeng nakilala niya kundi bilang tunay na Gail Belmonte. He heard from the news na bumalik na sa pagiging agent si Gail at ito ang hahawak sa kaso niya. Pagkatapos patunayan na wala talaga itong kinalaman sa pag-ambush sa kanya. They are facing different direction now. Wala na talaga sigurong pag-asa na magkatuluyan silang dalawa. Hindi lang talaga siguro ito ang babae para sa kanya na inakala niyang ito na ang babaeng nakatadhana para sa kanya. Habang pinauulanan siya ng bala ng araw na iyon, ito agad ang pumasok sa isip niya. Natatakot siya na hindi na niya ito makita pang muli. Hindi siya galit kay Gail pero kailangan niya ipakita na galit siya para hindi ito punteryahin ng kung sino man ang kalaban nila. He make her go and push her away from him. Sinubukan niya itong saktan at ipakita na wala siyang pakialam pero deep inside, gustong-gusto niya itong yakapin at halikan. Alam niya that Gail is in danger dahil sa ginawa ng lolo niya. Napagpapamana dito ng lahat-lahat. That day when his lola died, bago mag-start ang unang hearing nila noon, umattend ng hearing ang lolo niya. Nakausap pa niya ito. Nagbilin pa ito sa kanya na protektahan daw niya sa Gail kahit hindi kailangan ni Gail ng tulong niya. Alalahanin pa rin daw niya na babae sa Gail. Hindi daw ito pipili ng babaeng ikasisira niya. Si Gail daw ang babaeng nararapat na babae sa isang pasaway na tulad niya. Nagpaalam lang ito na magbabanyo pero hindi na bumalik. The next thing he learned, patay na pala ang lolo niya bago pa ang oras ng hearing. Hindi siya naniniwala sa ghost pero dahil sa nangyari sa kanya, nagdadalawang isip na siya lalo pat narinig din niya ang mga sinabi ni Gail sa puntod ng lolo niya. Hindi lang sa kanya napakita ang lolo niya ng araw na iyon, pati kay Gail. Palihim nila ng papa niyang pinaimbestigahan ang biglaang pagkamatay ng lolo niya at nalaman nilang may foul play. Isa-isa na nilang lihim na pinaimbestigahan ng mga kasama nito sa bahay, maging ang personal nurse dito, maging ang abogado at ang mismo mga katulong pero wala sa mga ito ang posibleng lumalason sa lolo niya. Then ang araw na basahin ang will at malaman niyang kasama pala sa will ang tatlong anak ng pangalawang asawa ng lolo niya, saka lang sila napaisip ng mag-ama. Bakit hindi pumasok sa isip nila ang tatlong ito na simula pa lang alam na nilang ganid sa pera at kapangyarihan? Hindi nila pinapansin ang mga ito dahil hindi rin naman sila pinapansin ng mga ito kaya nalimutan na nila ang presence ng tatlo. Idagdag pa na hindi naman sa mansyon nakatira ang tatlo. Nalaman lang nila sa mga katulong na araw-araw pala binibisita ng mga ito ang lolo niya. Hanggang sa makuha na nila ang sulat ng lolo niya. Hindi nila masabi sa mga pulis ang hinala nila kaya nag-iimbestiga muna sila para makaipon ng sapat na ebidensya. Malakas din ang kutob nila na meron sinasandalang malaking tao ang magkakapatid, kaya malinis ang record ng mga ito. Maging ang rape case, wala sa record ng mga ito. Kaya hindi sila pwedeng magpadalos-dalos ng papa niya ng desisyon. Sinubukan na siyang itumba pero maswerte pa din siyang nakaligtas. Alam niyang oras na mapatay siya ng mga ito, isusunod na ng mga ito ang pamilya niya at ihuhuli si Gail. Dahil alam ng mga ito na hindi basta-bastang kalaban si Gail at napatunayan na ng mga ito iyon nang makalusot si Gail sa balak na pag-frame up dito nung una. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niya sa ama na nasa LA ang buong pamilya ni Gail na nadadamay na dahil sa nangyayari.
Lalo na siyang hindi magugustuhan ng pamilya ng dalaga dahil sa nangyari at wala na siyang magagawa, kundi mahalin na lang din siguro ito hanggang tingin. Ngunit ngayon bumalik ito. Akala niya hindi na ito babalik. Alang-alang sa parents nito, ngunit heto at naka-uniform pa ito ng agent na parang handa nang sumabak sa gulo. Ngayon parang naiintindihan na niya ang dilemma ng parents nito dahil sa uri ng trabaho na gusto ni Gail. Why are you here? Do you still believe na akong gustong pumatay sa'yo? Diretsong tanong ni Gail. Hindi siya umimik at tumayo sa pagkakaupo sa swivel chair niya, saka umikot patungo sa harapan ng office table niya. Saka naupo sa gilid ng mesa. Nasa office sila ngayon na talaga nagulat siya nang itawag sa kanya ng ground floor na meron daw SWAT sa ibaba na gustong umakyat para kausapin siya. Nagtaka pa siya nung una bakit kakausapin siya na isang SWAT, pero nang sabihin na si Gail Belmonte ang pangalan, pinayagan na niyang umakyat dahil sa suot nitong uniform. Inakala ng security na taga-SWAT ito. Bakit? Importante pa bang opinyon ko sa'yo? Ako ang hahawak ng kaso mo, Mr. Guevara. Kung wala kang tiwala sa akin, pwede kong i-request sa superior ko na palitan ako. Wala akong pakialam kung sino ang hawak ng kaso ko. Ang importante sa akin mahuli kung sino man ang gustong pumatay sa akin. Tumango naman si Gail. My superior is dealing with your mom. Tumututol siya na akong humawak ng kaso mo. She's my mother. What do you expect? Ihaharap ko sa inyo ang tunay na salarin sa kahit na anong paraan. Good to hear that. So, yun lang ba ipinunta mo dito? Tanong ni Kiefer na namulsa pa habang nakatingin sa dalaga. I also want to see you. Amin ni Gail. Tumayo naman si Kiefer at unti-unti lumapit sa dalaga. Huminto ilang dangkal sa pwesto nito. Ngayon nakita mo na ako. Ano namang masasabi mo? Masamanda mo ka talaga. Hindi ka basta-basta kukunin ng tropa mo. Napangiti si Kiefer sa sinabi ni Gail. Wala pa rin kupas ang tabas ng dila nito sa kabila ng nangyayari. How's your parents? Okay naman sila. Pansamantagal, doon muna sila sa LA habang inaayos ko ang kaso mo. Are you gonna wear that suit for long? Napatingin si Gail sa suot na uniform saka tumango. Unless, kung nakaschedule na akong kunin ng tropa mo. Hindi ka tatanggapin doon. Bawal doon ang matandang dalaga. Sino may sabi na dalaga ko? I'm already married. Ani Gail sabay taas ng kamay after hubarin ng suot na half gloves at ipinakita sa kanya ang singsing na suot. Tumawa naman si Kiefer. Nice. Good luck. Then congratulations. Huwag kang mag-alala. After this, gagawin ko ng paraan na mapabalik sa'yo lahat ng mana mo. Basta huwag ka lang ulit makikipagkamustahan sa tropa mo. Ikaw din. Maniniwala lang ako dyan sa sinabi mo kung hindi ka rin mag-hello sa tropa ko. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Na para bang nagpapakiramdaman pa silang dalawa. Alis na ako. Okay. Sagot naman ni Kiefer. Tumalikod na si Gail. Nasa may pinto na siya nang bigla siyang pigilan ni Kiefer. Narinig pa niya ang malakas nitong mura saka siya isinandal sa sarado pang pinto ng opisina saka siniil ng halik sa labi. How was your parents? Malamig na tanong ni Crystal kay Gail. Nang makaharap siya ng mga ito after siyang ipatawag na mag-asawa. They are doing fine po. Good. Nag-aalala ako sa kanila. Napakabuti nilang mga tao pero hindi sila sinuwerte dahil nagkaroon sila ng anak na tulad mo. Crystal, ano ba? Galit na saway ng asawa pero inirapan lang ito ng ginang. Tingin ko din po yan, ma'am. Mabuti alam mo. Huwag na natin patagalin ang usapang ito. Siguro naman may konti pang konsensya na natitira dyan sa kaluluwa mo. Nandito ka para resolbahin ang kaso ng anak ko. Kung malinis ang budi mo, patunayan mo. Hulihin mo kung sino man na may gustong pumatay sa anak ko. Rest assured, ma'am. Gagawin ko po yun. Dapat lang, dahil trabaho niyo mga pulis yun. Nag-usap na kaming mag-asawa. Hindi na namin hahabulin ang mana na nasa sa'yo. Sayong-sayo na. Basta huwag ka na lang dumikit sa anak ko. Pinamanas lang siya dahil sa'yo. Marahas na napabuga ng hangin ang ama ni Kiefer na humingi pa ng paumanhin. Naiintindihan ko po. Sagot niya pero lihim na kinakastigo niya ang sarili dahil kanina lang. Mainit siyang tumugon sa mainit at mapusok na halik ni Kiefer na akala mo wala nang bukas. Kung hindi pa kumatok ang sekretary nito baka nawala sila sa wisyo ni Kiefer ng hindi oras. At ewan ba niya kung anong pumasok sa isip niya. Mabilis siyang tumakas pagbukas pa lang ng pinto at hindi na pinansin ang pagtawag ni Kiefer. At isa pa, alam mo naman siguro na babaero ang anak ko. Kung sakali man na lumapit siya sa'yo,
Matuto kang tumanggi. Crystal, sumusobra ka na. Para kang walang pinag-aralan sa ginagawa mo. Wala akong pakialam. Sasabihin ko kung anong gusto ko sa babaeng yan. Magpasalamat nga kayo't pumapayag pa ako na siyang humawak sa kaso ng anak ko. Kahit na konting respeto man lang. Paulit-ulit lang na pinatutunayan ni Gail na wala siyang kasalanan. Sa inaasal mo parang hindi na itinuloy ni Axel ang gustong sabihin. Sige, ituloy mo lang Axel. Wala din naman akong pakaalam. Magalit na kayo lahat sa akin. Nagpapakananay lang ako sa anak ko. At itong nararamdaman ko. May kasalanan man siya o wala, malinaw sa akin na dahil sa pagpasok niya sa buhay ng anak natin, nagkaloko-loko na. At kagagawan niyo ng papa. Angal ni Crystal sabay talikod at iniwan na sila. Marahas na napabugan ng hangin si Axel. Pagpasensyahan mo na lang ihang asawa ko. Hanggang ngayon kasi hindi pa siya nakaka-move on sa mga nangyari. Ikaw na lang sana magpasensya iha at pakihabaan ang pasensya. Ngumiti naman si Gil na tumango. Kung dumating man ang oras na gustuhin niyo pa rin ni Kiefer na magpakasal, hindi ako tutol iha. Mapait namang ngumiti si Gil. Hindi po mangyayari iyon. Igagalang ko po ang gustong mangyari ni Mrs. Guevara. Nandito lang po ako para ayusin ang problema. After po nito, babalik na po ako ng LA at sasamahan ng parents ko. Hindi mo mas delikado na bumalik ka sa pagiging pulis mo kaysa nanatili ka na lang teacher or model? Ano sabi ni tita at tito? Tanong ni Marco nang bisitahin niya ang mga ito kinagabihan. Hindi alam nila mama na bumalik ako sa serbisyo. Ang alam lang nila bumalik ako dito dahil sa iniwan kong kaso. Paano ko mapahamak ka sa desisyon mo na yan? Tanong naman ni April. Sanay ako sa ganito klase trabaho. Sa kakasananan ko rin naman, kaya napasok kami sa gulo. Kaya ako din ang kailangang umayos nito. Tiyak na tutulong si Kiefer sa desisyon mong ito. Wala na kami relasyon kaya wala siyang say sa buhay ko. Pero mahal niyo naman ang isa't isa. Huwag na tayo maglukuhan pa. Ani April. Napabugan ng hangin sa gila. Baka ito talagang kapalaran naming dalawa ni Kiefer. Okay na din ito, kaysa naman ipilit ang hindi dapat. Baka magkasakitan lang din kami sa huli. I doubt it. Kilala ko si Kiefer. Tiyak ako na hindi yun papayag na tumandang binata. At hindi din yun basta-basta mag-aasawa. I told him na married na ako. Ipinakita din niya sa mag-asawa ang suot niyang singsing. Yun yung singsing na nakapendant sa kwintas na ibinigay sa kanya noon ng nurse na pag-aari ng lolo ni Kiefer. Sakto namang kasya sa kanya. At anong tingin mo? Paniniwalaan niya porket nagpakita ka ng singsing? Ani Marco. Bahala siya. Kaaga, ano akala mo kay Kiefer? Porket nasa ospital nagpapalaki lang siya ng testicle niya habang ikaw lumayo? Kumuha si Kiefer na isang tao na magbabantay sa'yo. Loka ka. Kaya alam niyang hindi ka pakasal. Tiyak pinagtatawanan ka lang nun. Napangiwi naman si Gil kaya naman pala tumawa si Kiefer nang ipakita niya ang singsing. Isusumbong kita kay Kiefer. Sasabihin ko, binisto mo siya. Ani Marco. Sus, ang arte-arte naman kasi ng dalawang yan. Ito pang isa. Nagpapanggap lang si Kiefer na galit siya sa'yo dahil iniisip niya na mapoprotektahan ka niya kung lalayo ka sa kanya. Kaya hinahayaan niya ang mommy niya para more convincing daw. Pero ang totoo gustong-gusto nang matapos ni Kiefer ang gulong ito dahil nasasaktan na siya sa tuwing nakikita niyang nasasaktan ka dahil sa mommy niya. Ani April. Speechless naman si Gail. He's pushing you away dahil meron na siyang pinaghihinalaan na kalaban niyo. Hindi niya sinasabi sa akin dahil siguro alam niyang meron ako badaldal na asawa. Ani Marco. Umirap naman si April. Napangiti naman si Gail dahil agree siya kay Marco. Mag-alas 11 na magpaalam siya na uuwi na. Pinilit pa siya na mag-asawa na doon na mag-overnight sa mga ito pero hindi siya pumayag dahil may kailangan pa siyang ayusing mga gamit niya sa kondo na hindi pa niya naayos bago siya sumabak sa trabaho. Kaya wala na rin nagawa mag-asawa nang umalis siya. Agad na inilabas ni Gail ang baril niya nang mapansin na bukas ang pinto ng kondo niya at buhay ang ilaw sa sala. Maingat siya pumasok. Sure siyang isinarado niya iyon kanina nang umuwi siya para magbihis at hindi niya ugaling nag-iiwan ng bukas na ilaw. Hands up! Mariina, usal niya na makita isang bulto ng katawan sa kwarto niya. Tanging lampshade lang ang ilaw doon. May towel na nakabalot sa bewang nito at may towel din na nakasaklop sa ulo habang nakatalikod sa kanya. I said hands up and turn around! Galit na utos ni Gail sabay kapa ng switch ng ilaw, kasabay ng pag-ikot ng kung sinong lalaki, ang pagkabuhay ng ilaw.
Awang naman ang labi ni Gail nang makita si Kiefer na nagtaas ng kamay. Kaya nalaglag sa sahig ang nakatapis na towel sa bewang nito, dahilan para makita niya ng malinaw ang Taguro and brothers nito. Nangiyak ka, Kiefer! Ayusin mo nga yan! Sigaw ni Gail na tatalikod na sana pero mabilis na nakalapit sa kanya si Kiefer at nahila siya papuntang kama. Bago pa siya makasigaw, nasil na siya nito ng halik. What the hell are you doing, Kiefer? Bulalas ni Gail habang nagpipilit na kumawala sa halik ng binata. Ang matagal na nating dapat ginawa. Sagot lang na binata na patuloy sa paghalik sa kanya. Kung saan-saan na lang habang pigil-pigil na nito ang kamay niya sa uluhan. Tumigil ka! Tama na, Kiefer, ano ba? Come on, Gail. Stop resisting me. I know you also want this to happen. Bulong ni Kiefer sa tenga niya habang sumasabay ang labi nitong gumagapang patungo sa leeg niya. Stop it! Wala ka na bang babaeng makuha, ha? Hindi ako babaeng parausan lang, Kiefer. Huwag mo kong itulad sa mga babae mo. Natigil bigla si Kiefer sa pagsiil ng halik sa leeg niya dahil sa sinabi niya. Mabilis namang itinulak niya ang binata saka bumaba ng kama. Naiwan namang nakaluhod lang sa kama niya si Kiefer na hindi kumikibo. Kahit kailan hindi kita itinulad sa mga babaeng dumaan sa mga kamay ko, Gail. Kahit kailan hindi ko naisip na gawin ka lang parausan. Ganun ba kawalang kwenta ko sa paningin mo? Kiefer, hindi kita niloko. Walang nangyayari sa amin ni Fiona. Napilitan lang akong pakibagayan siya dahil alam niya ang sekreto mo. Ayoko malaman ng iba na isa kang hard killer noon. Akala ko makakabuti kung ako nalang gumawa ng paraan para hindi malaman ng parents mo ang tungkol sa bagay na iyon. Sana pala sinabi ko na sa'yo sa una pa lang. Siguro kasal na tayo ngayon. Hindi sana nagkagulo-gulo ang buhay natin. Napabuga ng hangin si Kiefer. I'm trying to push you away pero sa huli, nandito ka pa rin. Gusto ko lang namang magpakalalaki at ako ang pumrotekta sa iyo gaya ng gusto ni Lolo. Pero tingin ko mas malakas ka pa kasi sa akin. Mas matapang kasi sa isang tulad ko na malakas lang ang dating. You look good in your uniform but I hate it actually. Napabuga ng hangin si Kiefer na bumaba na ng kama at dinampot ang towel na nasa sahig. Natatakot ako dahil sa uniform na iyon. Baka maging dahilan pa ng tuluyan natin paghiwalay. Naintindihan ko na ngayon kung bakit ginusto ng parents mo na umalis ka sa serbisyo. You're dealing with guns and guns. Na kahit ako mismo natatakot pero ikaw parang wala kang kinatatakutan. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag ikaw ang napahamak, Gail. Maniwala ka man o sa hindi. Maisip ko pala. Ikaw ang kahinaan ko, Kiefer. Pagpuputol ni Gail. Napaangat ng ulo si Kiefer at napatingin sa dalaga. Hindi ako ang tipo ng babae na nagsasabi ng mga nararamdaman pero huminto ang ikot ng mundo ko nang malaman kong nasaktan ka. Kahit paulit-ulit ako sinasaktan ng mama mo noon, pakiramdam ko na manhid ang buong katawan ko, isipin pa lang na baka hindi na kita makita. Natakot ako at nagalit pero wala akong magawa. Mas kailangan kong pairalin ang isip ko bago ang puso ko. Pero ngayon, pwede kayang pairalin ko muna ang puso ko kahit ngayon lang. Pwede bang mahalin muna kita? Wika ni Gail. Saka siya na ang tumawid sa pagitan nila at mariin na hinalikan sa labi si Kiefer. Sa una lang nabigla ang binata, saka mainit na ginantihan ng halik ang dalaga. Hindi na malaman ni Gail kung paano pa niya pipigilan ang umungol at mag-ingay habang sinasamba ni Kiefer. Nang husto ang katawan niya. Parang dinaanan ng bagyo ang kamay niya kahit bedsheet. Natanggal na sa pagkakalatag. Wala na ding unan kahit isa. Lahat nasa sahig na niya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na ba siyang inangkin at inihatid ni Kiefer hanggang dulo. Pero parang wala silang kapagurang dalawa. Ilang oras na lang magliliwanag na ang langit pero heto at hindi pa rin sila nagsasawang dalawa. Kiefer, awat na muna. Baka hindi na ako makalakad mamaya. Ani Gail na umangat ang dalawang hita niya at kinulong ang balakang nito para hindi na makagalaw. Natawa naman ang bahagya ang binata. Ayaw mo na agad? Masyado ka pang bata para umayaw. Biro pa ni Kiefer. Umiling-iling si Gail at bahagya na lang dumilat para tingnan ito sa sobrang pagod. Matanda na ako. Senior citizen na ako mula ngayon. Hindi ko kayang sabayan ang stamina mo kaya awat na. Kinintala naman ang halik ni Kiefer ang labi ng dalaga saka inalis sa mga hita nito sa kanya bago bumaba ng kama at binuhat si Gail. Antok na ako. Saan tayo pupunta? Reklamo pa ni Gail. Wash up lang. Ayan ka na naman sa wash up lang eh.
Sinabi mo na yan kanina. Kumalakak naman si Kiefer sa maktol ni Gila habang papasok na sila ng banyo. Promise, this time, wash up lang talaga. Tinupad naman ni Kiefer ang pangako niya. Siya na mismo ang nagugas kay Gil dahil halatang pagod at antok na talagang dalaga. Siya na din ang nagbihis dito at tinabihan na matulog nang matiyak na himbing na ito. Saka palang muling bumangon si Kiefer at naligo pero mayat maya niyang sinisilip si Gil. Hindi na din siya nagsarado ng banyo para matiyak na hindi siya lalayasan na naman ang dalaga. Tulad dati. So far mukhang pinagod niya ng husto ang dalaga. Humihilik na ito ng bahagya kaya napangiti siya.